Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Lalo na sa mga magigiliw na tagapakinig. Ako po si Gino. Naway mapaunlakan po itong kwento ng buhay ko na talagang masasabi kong hindi karaniwan. Katulad ng mga may malalalim na pananampalataya sa Panginoon, ganun din ako. Katunayan dahil dito, pinili kong maging sakristan. Ang dahilan po ay ang tatay ko din na isang albularyo, pero matagal nang namayapa. May mga naiwan siya mga gamit, libreta, tangan, mga kwintas at marami pang iba. Itinago ko ito bilang yaman at alaala sa mabuti kong ama. Walang habas ang pagtulong niya sa mga tao. Walang araw na hindi siya nakaharap sa altar para magdasal. Lagi nitong paalala sa akin na huwag kong susundan ang tinahak niyang landas. Pero hindi, kasi nga, gusto ko din maging ganon. Ang problema nga lang noon na hindi ko alam gamitin ang mga naiwan niyang bagay. Gusto ko ding maging albularyo pero ang tanong, paano? Naalala ko nung buhay pa si tatay. Ang sabi nito ay pwedeng tumulong sa kapwa, pero huwag umano sa pamamaraang yon. Paglingkuran ko umano ang Panginoon. Ipagdasal ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Nasa edad 16 na taong gulang na ako nang manungkulan bilang sakristan sa lugar namin ito sa May Ormoc. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa unang mga taon ito ng dekada 90. Wala namang naging problema sa nanay Lisa ko. Ultimong sa ate Mori ko na kasalukuyan nung isang guro na. Pag-aaralin niya sana ako sa college pero sinabi ko na sa kanilang. Siguro mga 1 taon pa. Sa unang mga buwan bilang sakristan ay masaya naman ako sa mga ginagawa ko. Ang hindi ko lang inaasahan noon itong pare, isang bihasang eksorsista. Yung magaling sa mga sinasapian at iba pang larangan hinggil sa pagtataboy ng masasamang elemento. Naging malapit kami nito. Pangalanan natin siyang Father Vidal. Bata pa, nasa 30 mahigit ang edad. Tuwang-tuwa ito nang sabihin ko sa kanya na ang tatay ko ay isang albularyo. Nagtanong ako sa kung bakit siya nasisihan. Ayon sa kanya, albularyo din naman ang tatay niya. Bakit hindi ko daw sinunod ito? Kako gusto ko pero hindi ko alam sa kung paano. Bata pa kasi ako nung mamatay si tatay. Ang ikinamatay ay isang napakalubhang sakit na aakalain mong imposibleng mangyayari sa tatay ko. Bigla na lang kasing nanghina tapos ilang araw namatay. Hindi nga namin na ipatingin sa doktor yon. Ang sabi lamang noon ay ayos lamang siya pero kinabukasan wala na. Sumakabilang buhay na. Nako, pasensya na. Ganun pala kasaklap ang sinapit ng tatay mo. Alam mo, may mga kapalit kasing ginagawa ng albularyo, lalo na yung mga may sapat na basbas. Daming pinagbabawal. Baka tumulong sa tao na malapit nang mamatay. Bawal yun sa isang albularyo. Kapalit nun yung buhay niya. Ganun po ba, Father? Ang dami niya palang alam sa ganyan. Teka, pahawak ka ng kamay mo. Tapos tumitig ka sa akin ha. Huwag kang kukurap. Inabot ko sa kanya ang kanang kamay ko. Tinitigan ko ito. Maya-maya lang ay tumangu-tangu yun at sinabing wala na daw akong dapat pagdaan ng debosyon. Bukas na umano ang katawan ko sa karunungan. Ang gagawin lang, aralin ng mga bagay na naiwan ng tatay ko. Sa isip-isip niya, bata pa ako ay binabasbasan na ako ng tatay. Dalin mo nga dito sa kumbento ang mga gamit ng tatay mo. Titingnan natin nang makatulong ako sa'yo. Alam mo, isa akong exorcist. May patnubay ako mula sa Vatican. Umuwi ako noon. Hapon ito, araw ng Lunes.
at nag-uusap kami ni Father Vidal doon sa may lagayan ng kalembang, yung malaking bell. Sa ibaba banda, ako lang at siya ang naroroon. Ang mga kasama namin wala, basta weekdays. Sa tuwing Biyernes ng gabi sang katuta kami sa kumbento. Sinuri ni Father Vidal ang mga tanga ng tatay. Ultimong yung lana at libreta. Sinuri niya rin ito. Hindi ko alam sa kung anong nasa isip niya. Napakatahimik kasi. Nasa likod kami ng altar noon ng simbahan. Hanggang sa ilang saglit lang. Itong nasa libreta, lihiti mo. Ginagamit din ito sa ng mga katulad ko. Katunayan ito yung pinakamabisa pero bilib din ako kasi nga hinaluan niya ng sulat kamay. Lokal na dialekto pa. Sabi na nga ba pamabang ginagamit ng tatay mo? Nako, walang pinag-iba sa tatay ko. Simulan mo ng aralin. Basahin mo lang to. May mga kahulugan naman pala. Alam mo, magiging katuwang kita kapag natuto ka. Dadaling kita sa kung saan ako pupunta. Sa bendisyon, mga seremonya. Lalong-lalo sa mga pagkakataong napapatawag ako dahil nga may nangangailangan ng tulong. Yung mga pagpuksa sa mga elemento, sa mga nilalang. Napakaganda ng narinig kong talata na may makabuluhang pangungusap mula kay Father. Mas lalo tuloy akong umantig ang pagnanais kong maging albularyo. Pinag-aralan kong maigi ang mga ginamit ni tatay. Siyempre yung aklat muna. Naroroon naman lahat eh. May nakaipit pa nga ng mga papel na may mga salita ng Panginoon. Sulat kamay lamang ito ng tatay ko. Sunod na noon ang pagsasanay sa sarili. Kinukonsulta ko lahat ng mga ginagawa ko kay Father. Nakesyo pakiramdaman niya ako at masdan niya ang resulta ng mga proseso ko. Sa hayop ko ito sinusubukan, hindi sa tao. Sabi naman ni Father tama lang kasi nga kapag tao, para na rin sinabing isa na ako mangkukulam nun. Naging tuloy-tuloy ang paggabay niya sa akin. Nakilala ko ng gusto si Father. Aba, napakapilyo. Naku, tama ang naririnig ko na may sariling pilyo. Itong si Father Vidal. Chick boy po. Barakong barako. Basta may natitimuhan pero hanggang doon lang ang nasisilayan ko. Wala naman kasing sinasabi sa akin sa mga ginagawa niya eh. Tapos mahilig din magpatawa. Malakas bumanat. Pero hindi pikunin. Bagay na binabanatan ko din paminsan-minsan na para nang ang kuya ko ito. Hanggang sa sinasama na ako ni Father. Sa naalala ko sa may bukiran ng baybay kami nun. Napakalayo nito mula sa amin. Sinabihan lang ako ni Father na bukas ay aalis kami dahil may pabibindisyon ng bahay at magtataboy na din ng masasamang kaluluwa. Ang bahay na ito mano, balot ng depresyon mula sa nakaraan. Kumbaga, may mga history ng patayan, pagpapatiwakal at iba pang kasamaan. Tanghali yun na makarating kami. Napakalaki ng bahay. Sa postura pa lang nakakakilabot na ito. 2 pamilyang nakatira. Lumang klase ng bahay na pangkastila ang figura. 2 palapag. Ang lalaki ng mga bintana eh. Kakasya ata yung isang kotse. Tapos sa loob ang namamayaning kulay, kayumanggi. May mga kortinang kulay itim tapos yung mga mebles. May tabon na kulay itim na tela. Malinis naman pero ibang pakiramdam ko sa loob ng bahay. Para bang ang hirap huminga. Pansamantala ang nakatira dito ay doon muna sa isang bahay nila sumilong. Ako din yung nagpayo. Nasa likod lang naman ng mga yun. Gino, dama mo ano? Kapag dama mo yung paligid, isang pahiwatig yan na isa ka ng albularyo. Dama ko, Father. Ang hirap huminga. Tapos naghahalo ang init at lamig sa loob. Hindi naman sa naninibago pero maraming beses na ako nakapasok sa mga lumang bahay pero itong naririto ibang-iba. Maghiwalay tayo. Sa itaas ako, dito ka sa ibaba. May underground sa gilid ng hagdan. Ikaw na ang sumuri. Maligno yung namamahay dito. Palamuti lang yung mga kaluluwa. Hindi naman ako nagsalita. Umakit na ng hagdan si Father. Ako noon, diretso ako sa may gilid lang ng hagdan.
May paibaba nga eh. Tapos may pinto. Bali may hagdan din at medyo madilim doon. Bumaba ako noon pero nakarinig ako ng tila babulong. Boses ng matandang paos. Kasabay noon ang paglukob ng kakaibang lamig sa katawan ko. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Para bang nabahag ako na pasukin ng silid pero naroroon na eh. Bale, unang pagsaba ko po ito kasama si Father. Pagkabukas ko ng pinto, para bang sinampal ako ng malakas na hangin. Waring may dumaan sa harapan ko na hindi nakikita nun. Kumabog ng malakas ang dibdib ko tapos nakakaramdam ako ng pagsusuka. Napasambit talaga ako ng Diyos nun. Nagabayan niya ako. Kala ko pa naman bindisyon lang eh. Kala ko magpapausok ng kamangyan tapos maglilibot habang nagsasaboy ng holy water. Pagsisiyasat na itong ginagawa namin eh. Kung sabagay, wala pa namang hudyat si Father. Kinakapa ko ang gilid ng pinto. Hinahanap ko ang switch ng silid. Hanggang sa ganun na lang ang pagkapitlag ko. Napasigaw pa ako noon gawa ng may humawak sa kamay ko. Ano bang nangyari sa'yo? Sabi ni Father noon, habang nasa bukana ito ng hagdan. Father, may humawak sa kamay ko. Nakakatakot po dito. Naku sa'yo, may tiwala ka ba sa Panginoon o wala? Kung meron maging matapang ka. Pero kung wala o pahapyaw lang, dapat ka lang matakot kasi nga tutuksuin ka talaga ng mga elemento. Tatakutin ka ng mga yan. Pumasok na si Father. Nabuksan niya ang ilaw. Napakalawak pala ng loob nun. Parang katumbas ito ng lawak ng sala. Parang bodega. May mga rehas kasi doon na kinakalawang. Ospital ang bahay na ito nung panahon ng Hapon. Maraming namatay dito, Gino. Ano sa pakiramdam mo dito? Bakit po ako yung tinatanong niyo ng ganyan? Dapat alam mo po, di ba, Father? Natural ramdam ko pero inaalam ko yung iba bukod dun. Ikaw yung may dugong albularyo at mas malakas yung pakiramdam mo. Magdasal ka kasi. Saan ba yung natutunan mo? Nautusan mo yung mga daga eh. Nakakagamot ka din ng bata. Tama si Father nun. Nakagamot na ako ng isang bata. Pero lagnat lang naman yun. Usa lang tapos tapik sa kaliwang balikat. Sinimulan kong magdasal ayon sa sinabi ni Father. Kinakapa ni Father Vidal ang dingding. Hanggang sa may nakita ako nung napakabilis gumapang. Nasa gilid ng dingding sa dulo sabay suksok sa kung anong butas na meron doon. Sabi ko kay Father Vidal, nakita niya ba yon? Wika naman ito, nakita daw pero hindi naging malinaw, gawa ng napakabilis. Mukhang maligno ah. Pero bakit parang iba? Kanina malamig, ngayon parang uminit na eh. Dama mo ba? Opo, Father. Umaalinsangan. Parang kulob na tuloy yung lugar tapos bumaho. Sumunod ka sa akin, Gino. Ingat ka dyan sa gilid, may butas dyan ha, malalim yan. May butas nga doon. Dito lang sa gilid ng rehas. Parihaba kasi yung silid sa ilalim tapos sa kaliwang parte ang mga rehas doon. Pero sira-sira ito. Napakalalim ng butas. Tinatamaan siya ng liwanag pero ang dilim doon sa baba. At napakabaho. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin hanggang sa makarating kami sa dulo. May malaking aparador dito tapos sa sulok may butas. Ito na yung kanina. Yung pinasukan ng kung anong elemento yon. Diyos ko, Diablo, aswang yung nandito. Aswang na nagtatago lang sa ilalim ng bahay. Sabi ko na nga ba may iba pa eh. Hindi lang mga elemento yung nakatira. Pinamahayan din to ng aswang ha. Ano po, Father? Aswang po? Paano? Paulit-ulit, Gino. Aswang. Narinig mo naman, di ba? Kasya ka naman sa butas. Pasukin mo, susunod ako. Anak ni San Pedro, bakit ako, Father? Bakit hindi ikaw? Huwag ka na magreklamo. Mas maliit ka eh. Mauna ka. O ito, may flashlight akong dala. Napatitig talaga ako ng masama sa pare. Pero wala na akong nagawa pa.
Tinutulak niya ako eh. Gaya ng sinabi ko ay malakas bumanat itong si Father. May ugaling kanto din. Tulak siya ng tulak sa akin nun. Napakalalim ng butas na ito. Napakabantot pa. Hanggang sa nakakita ako ng liwanag sa may unahan. Nang marating na namin ito, lagusan pa itaas. At ang bunga doon, napakalaking puno ng kahoy. Nasa ilalim kami ng ugat, Sir Seth. Dito siya dumadaan kapag patungo sa bahay. Uunahan natin ang aswang na to. Alam mo, sa tanang buhay ko ngayon pa lang ako makakasagupa ng aswang. Duwag ka naman, Father eh. Nararamdaman ko kanina. Kung hindi pa ikaw dapat yung mauna, di ba? Ako mas nakakatanda sa'yo kaya ako masusunod. Abay, bakit ka ba nakarating sa katagang duwag ha? Sige na, hanapin na natin kung saan nagtungo. Ginalugad namin ang lugar. Doon ko pa lamang napagtanto na nasa itaas na pala kami ng isang burol. Nasa ibaba yung bahay. Nakikita ko rin ang pinagpuslitan noong nakatira sa tahanang yon. Etong si Father, Sir Seth, nagdududa talaga ako sa kanya eh. Parang hindi exorcist eh. Alam mo yung paring albularyo. Sa tingin ko lang yun kasi kapansin-pansin naman sa mga kinikilos niya. Parang si tatay. Agresibo. Bumubuka-buka pang bibig. Hinayaan ko lang kasi baka pagalitan pa ako. Baka sabing wag mong marunong pero kahit pa paano naiinis ako sa kanya. Makulit eh. Sinusundan ko si Father. Duro ito ng duro. Ang sabi nito ay babalik daw mamaya ang nilalang. Hayaan na lamang daw namin. Sa unahan ay merong taguan na naman itong aswang. Tapos kapag susubukin pa naming hanapin, paniguradong mapapagod lamang kami. Kaysa naman mangyari yun, entayin na lamang daw sa bahay. Bumalik na kami. Pero bago mangyari yon ay may kung anong ginagawa si Father Vidal doon sa butas. Nagdadasal ito tapos tinatapik ang ugat ng puno. Ito mga nakikita ko. Nakikita ko din sa tatay nun. Pinuntahan namin ang isang bahay. Nakita ko ang dalawang bahay doon na nagkumpulan. Nakaupo lang sa biranda. Balisa ang mga mukha. Bigyan niyo ako ng mga isang gabi ah. Ngayong gabi doon kami tatambay sa malaking bahay. Mali ako nung unang siyasat ko sa lugar eh. Alam niyo ba kung bakit? May aswang. May aswang na nakatira kasama niyo. Tingin ko matagal nang nananahan yun eh. Nauna pa sa inyo kasi nga matagal na talaga yung lagusan niya. Wala namang nagsalita sa mga yon. Parang ang maiiyak ang mga ito eh. Mayaman ang pamilya. Tingin ko ay magkapatid ito na may sarili ng mga pamilya nun. At doon lang sa bahay na yun tumira. May sasakyan pa nga eh. Binalikan na namin ang bahay. Itong sa underground, sinarhan. Nagtanong ako sa kung anong gagawin namin. Napagalitan pa ako. Bakit daw ako nagtatanong eh, albularyo nga daw ako nun. Tama naman siya pero parang may mali eh. Kasi nga sinabi niya kanina na mas matanda siya kaya siya ang masusunod eh. Doon ay pinuna ako na ito. Pero hindi ito kumibunon. Bagkos ay nagpausok na ito sa bahay. Nagbibindisyon. Gumagala hanggang sa itaas. Ako naman ay hindi ko alam ang gagawin ko. Oo at aminado akong albularyo na ako pero baguhan ako nun eh. Kaya naman nagdadasal na lamang ako nun. Dala ko naman ang libreta. Naglilibot na rin tapos nagpang-abot kami sa may bandang itaas. Nakatambay si Father doon. May sala din doon pero maliit lang. Itong nakatira dito na dalawang pamilya, naniniwala ako na alam nila may aswang. Eh bakit? May mga bakas dyan sa isang silid oh. Parang dyan pa nga ang silid ng aswang na yun eh. Hindi kaya tatay nila yun? Aba Father, hindi ko masasagot yan. Saang bakas po ba? 4 ang silid dito eh. Tinuro sa akin ng pari ang nasa dulong silid. Yung madilim na sulok. Merong pinto doon at sinabi niyang puntahan ko daw.
Tapos ay bumalik ako sa kanya at sabihin ko daw kung nakita ko ang bakas nun o hindi naman kay naramdaman ko. Isang subok daw yun kung gaano ako kagaling sa pagkalatis ng aswang. Anak ng... Diyos ko po, patawarin ako. Father, paano ko makikilatis? Hindi ko nga alam yung pabakas-bakas na yan. Mas mukha ka pang ang albularyo kaysa sa akin eh. Talaga bang nabasbasan ka sa Vatican? Sige na, dami mo namang sinasabi, Gino. Pagsasanay din ito. Hindi ako umimik pagkatapos nun. Tinungo ko yung silid. Dito ay bumungad sa akin ng kaparehang amoy na naaamoy ko doon sa ilalim. Parang tama si Father. Parang dito nga nakatira. Malinis naman ang kwarto pero mabaho. Hanggang sa nakakita ko ng mga kakaibang marka sa dingding. May mga simbolo na para bang pamilyar sa akin yon. Nakita ko na ito dati nung isama ako ng tatay sa bahay ng isang pasyente na sinasapian. Tapos may pulang tela na nakasabit sa may bintana. Kitang-kita ko yon dahil malaki naman ang bintanang yon. Nagdasal ako. Pinikit ko ang mga mata. Hanggang sa pumasok ang isang pangitain. Gulat na gulat ako noon kasi nga ang pangitain, isang tao na nilalantakan ng napakapangit na nilalang. At doon mismo nangyari yun sa sahig ng silid. Tiningnan ko ang sahig. May mga mantsa. May mga kalmot. Inamoy ko. Napakabantot. Doon nang gagaling ang amoy. Pagbaling ko naman ang tingin sa ilalim ng higaan, may mga nakasabit na tela. Puti ang mga ito pero madumi. Doon ito may alambre na nakaugnay sa bawat paanan ng katre na yon. Hindi ko alam sa kung ano ang mga yon pero tingin ko, sinadya talaga ito. Bumalik ako ng sala. Nagtanong na si Father sa kung anong mga nakita ko. Malamang daw mga marka at iba-iba daw ito. Inisa-isa ko naman ang naranasan ko. Pati ang pangitain ay sinabi ko sa kanya. Lahat ng yun mga marka. Maski yung nakita mo mga tela sa ilalim ng katre. Magaling yung aswang. May alam sa kung paano itago ang sarili. Pero hindi yan makakatakas sa akin. Talaga ba, Father? Pero exorcista ka ba talaga? Parang ang galing mo po sa ganyan eh. Kunwari ka pa albularyo ka no? Alam ko na yung dahilan kung bakit kinukubli mo kasi nga bawal yung albularyo sa simbahan. Tama po ba? Takot kang masibak pero totoo. Biyasa po kayo no? Napanganga na lamang ako nang magpaliwanag si Father. Inamin nito na biyasa siyang albularyo. Pero isa din siyang eksorsista. Alam niya umano lahat. Doble umano ang kaalaman niya. Mula sa pagiging pare at albularyo. Ako naman daw isang sakristan at isang albularyo din. Bagay na parang tandem daw kami. Pero wag daw akong maingay. Wag ipagsabi gawa ng masisibak daw siya. Malamang ipapatawag daw siya. Tapos malupitang disciplinary action ang makakaharap niya. At ang mas malala, matatanggal pa ito sa pagiging pare. Hindi ka ba nagtataka na gustong-gusto kitang kausap? Kasi naiintindihan mo kaagad ako. Basta huwag ka magkakamaling ipagsabi ha. Basta marunong din ako. Marunong din ako mangkulam. Kaya subukan mo talaga magsumbong, lagot ka sa akin. Yun lang ang nagpapanatag sa isipan ko noon. Sabi ko na nga ba eh. Tuwang-tuwa ako syempre. Naintindihan ko na kung bakit ang dami niyang alam. Sa mga puntong ito ay mas naging bukas ako sa kanya. Lalo't alam ko ang lihim nito at aminado akong pinagkakatiwalaan niya ako noon. Nagantay kami hanggang sa magabi. Nag-uusap lang. Kape at biskwit. Yun lamang ang dala namin gawa nang wala namang ipinakain sa amin itong may-ari ng bahay. Naguguluhan ako sa kanila. Oo at naniniwala na ako na itong aswang ay nakatira doon sa bahay. Na nakakasalamuhan ng mga ito ang halimaw.
Pero bakit naisipan nilang pabindisyonan? Nagbukas ako ng usapan doon kay Father Vidal. Sabi ko bakit hindi kami kumausap ng isa sa miyembro. Nang sa ganun malaman namin ang dahilan talaga. Maganda yung naisip mo, Gino ah. Yung lalaki na medyo singbansot mo. Tawagin mo. Sabihin mong kakausapin ko. Bakit hindi na lang tayo dalawa, Father? Nakakahiya eh. Ikaw naman yung humarap sa mga yun, di ba? Ngumiwi lamang ang bibig niya. Napapakamot ako ng ulo. Napakatamad niya. Dati pa to, puro na lang utos. Nakalimutan natin na sakristan ako. Pinuntahan ako sa likod ng isa nilang bahay. May ilaw naman at malayo pa lang nakikita ko nitong sinasabi ni Father na lalaki. Nung bumungad na ito doon ay kaagad kong kinawayan ito. Lumapit yon at sabi ko sa kanya, pinapapunta siya ni Father sa malaking bahay. Pangalanan na lamang natin ang lalaking ito na Ginoong Julio. Bakit daw? Anong kailangan niya? Sabi niya kasi wag na wag kaming pupunta doon hanggat hindi pa siya tapos eh. Hindi ko po alam. Nautusan lang din po ako, Ginoong Julio. Nang nasa malaking bahay na kami, walang ano-anong kinausap ni Father. Huwag ka magsisinungaling sa akin, anak ha. Huli na kayo eh. Ano bang nangyari? Elemento ba talagang itataboy o aswang? Hindi kagad nakapagsalita itong Julio. Parang nagulat. Para bang gusto nang umalis pero tinititigan siya sa mga mata ni Father. Sinabihang wag daw sayangin ang oras niya. Libre ang serbisyo niya kaya bigyang halaga ito kahit moral man lang. Dalawa po. Dalawa po yung ipapataboy namin, Father. Yung aswang, tatay ko po yun. Tapos, hindi ko alam kung bakit parang wala po sa katinuan eh. Yung mga elemento dito na matagal nang naitaboy nung naunang pare ay bumalik po. May isinagawa si tatay. Yung mga anak namin ng kapatid ko nagkakasakit. May sinasapian. Tapos si tatay nananakit na rin po sa amin. Pambihira naman oh. Pinaikot niyo pa ako eh. Dahil kulto kayo. Sino bang matinong tawang tatabo ng mga telang itim sa kanilang kagamitan ha? Ultimong mga muebles niyo na may tabong tela eh. Yung salamin niyo meron din. Tapos yung silid ng sinasabi mong aswang, hindi lang yun ang may kakaiba. May isa pa. Ang nasa gitna may mga kagamitan ng isang kulto eh. Mga adik ba kayo? Yung aswang na yun kumain pa ng tao. Kayo ba'y nandukot ng tao para ipakain sa kanya? Nagulat ako sa sinagot ni Father kay Mang Julio. May iba pa pala. Ni hindi man lang sinabi ng pari sa akin kanina. Kulto daw yung aswang. Naku, wala akong alam dyan, Father. Wala namang natutulog dun sa itaas. Lahat po kami nasa ibaba. Natatakot po kami kay tatay. Basta nagsimula pong magbago lahat ng parating wala si tatay. Tingin nga po namin nagtatago lang sa isa sa mga silid sa itaas eh. Siya din po kasi ang may hawak sa mga susi doon. Ito naman mga gamit pinatabunan ni tatay ng telang kulay itim. Sumunod daw po kami kung ayaw naming saktan. Talaga ba? Sandali nga. Dito ka lang babalik ako. Matapos makapagsalita ni Father ay nagudyat ito ng pagtango sa akin. Naglakad yon hanggang sa umakyat na ng bahay. Sumunod ako sa kanya. Pakiramdaman ko umano ang silid. Gamitin ko umano yung dasal na sinangbit ko kanina. Napapakunot ang mukha ko. Papanong alam niyang may inusal ako? Pero hindi ko na to sinabi pa. Sinuri ko ang natitirang 3 silid. Si Father ay nasa may bandang railings lang ng hagdan. Wala na akong reklamo dahil alam kong sinasanay ako nito. Lahat ng silid, iisang mukha lang ang nakita ko sa pangitain. Walang iba kung hindi yung aswang. Sinabi ko ito kay Father. At dito ay kinumpirma niya na totoo ang salaysay ni Julio. Sa pakiwari ni Father Vidal ay nagpapalakas itong aswang na ito. Naghahanda umano ang padre de pamilyang aswang ng isang proseso para yang gawin lahat ng mga kasama sa bahay.
Hindi kasi na ipagsasasabay ang yanggaw, lalo na kung hihigit sa 5 ang hahawaan. Kaya't nagsasagawa ito ng isang ritual dahil may alam sa karunungan ng kulto. At dahil umano doon, kayang gawing aswang ang lahat sa isang punto lang. Itong ritual na ito, humahatak ng presensya ng mga elemento. Kaya't pinamahayan ulit na masasamang elemento ang tahanan. Lahat ng mga silid, basagin mo yung ritual ah. Natatandaan mo ba yung nasa libreta ng tatay mo na may sulat kamay? Pangbasag yon. Dasalin mo ng dasalin, tapos dura ka ng 4 na beses sa bawat silid. Malalaman ko ba kapag nagkabisa, Father? Ang ibig kong sabihin, may pahiwatig ba kapag nabasag na? Oo naman, mararamdaman mo. Kapag gumaan ang pakiramdam mo dito, yung maliwalas na, yun, basag na yun. Hindi kayang tanggalin ng bendisyon ng ritual eh. Binulatlat ko na naman ang libreta. Sinimulan ko na ang pag-uusal nun. Pamaba ito. Paulit-ulit ko ng sinasangbit. Nagtatayuan ng balahibo ko sa batok na sa tingin ko ay epekto ito ng orasyong yon. Hanggang sa nawala ng kakaibang bigat sa bahay. Naglaho na yung parang hirap huminga. Katunayan ay nakakapasok ng hangin sa bintana. Kanina parang kulob na kulob talaga kahit bukas pa yung bintana nun. Yan na, nagkabisa na. Hindi ako nagkamali sa'yo ah. Parang ikaw ako eh. Magkatulad na magkatulad tayo. Sino ba mag-aakala na makakatagpo ako ng sakrista na albularyo? Sinadya siguro ito ng Diyos. O tara na, baba na tayo. Malapit nang gumabi. Babalik yung aswang. Itong si Julio, hindi pinabalik doon sa kabilang bahay. Sabi ni Father ay magiging kasama namin ito. Magagamit kasi si Julio para malansi ang aswang. Nagtanong si Father sa kung wala bang magiging problema kung papatay niya ang aswang nun. Kumbaga yung padre de pamilya pa naman umano ito. Wala pong problema, Father. Narinig ko naman sa iyo na may kinain siyang tao. At malamang hindi lang iisang beses to. Marami na. Dahil may nawawalang tao dito sa lugar. Sabi lumayas lang pero ngayon ko lang napagtanto na kumakain ng tao si tatay. Hindi mo alam na kumakain ng tao yung aswang? Yang kulto nga kumakain ng tao eh. Tapos 2 pa yung kinakatawan ng tatay nyo. Kulto na aswang pa. O siya sige, mamaya dadating yan ha. Hindi pwedeng hindi umuwi ng bahay ang aswang. Dahil dito sa tirahan niya humuhugot ng lakas yun. Alam mo ba kung saan yung daanan niya? Diyan sa underground din nyo. May butas dyan at lagusan niya ito dati pa. Hindi na nagsalita si Julio. Ako noon nabibilib kay Father. Pagsapit na mga 8:00 noon, kumakalam ng sikmura ko. Nakatunganga lang kami noon sa may sala sa ibaba. Ang itaas ng bahay, patay lahat ng ilaw. Dito ko napag-alaman na hindi talaga pinabubuksan ng ilaw doon. Ultimong sa underground, hindi pinabubuksan ng tatay nila Julio at ng kapatid nito. Hanggang sa bumigat na naman ang presensya. Pabigla-bigla ito na parabang sinakal ako noon. Tumingin sa akin si Father. Tapos ay tingin din sa daanan pababa ng underground. Andiyan na siya. Huwag kayong magpapahalata. Walang gagalaw. Magkukunwari tayong wala. Pag-uusap tayo ng ibang paksa o ibang pag-uusapan. Yun na nga. Nag-usap-usap kami nun. Tumatawa pa itong si Father kahit wala namang katatawanan. Hanggang sa lumangit na ang pinto doon sa ibaba. Napasaglit ako ng tingin. Nanlaki ang mga mata ko gawa ng may napakabilis na gumapang paakyat ng bahay. Hindi ako nagpahalata. Mahina akong sinabi kay Father na umakyat ng bahay yon. Pero hindi naman tumutugon sa akin ang pare. Hindi ako pinapansin. Kinakausap lamang nito si Julio. Tapos tingin sa kanyang relo at sipat naman sa itaas. Ilang mga sandali lang.
Mauna ka, Gino. Saan po, Father? Sa pag-uwi? Sarap mong utusan. Mauna ka sa itaas. Doon, paano kung sunggaban ako, Father? Albularyo ka, di ba? Alam mo yung gagawin. Sinabi ko na sa'yo to nung nangonsulta ka sa akin. Dapat may tiwala ka sa sarili mo. Gamitin mo yung mga orasyon mo. Yan naman yung mga pinakamabisa sa mga aswang eh. Walang silbi ang mga Ricardo na bawang. Orasyon mo, tapos susunod ako. Bumuntong hininga ako noon. Tumingin ako sa may itaas. Kinakabahan talaga ako. Hanggang sa naglakad ako ng dahan-dahan. Dahan-dahan din ang pag-akyat ng bahay. Yung tipong parang tatakbo kapag may kung anong kaskas o komosyon. Binuksan ko ang maliit na flashlight ni Father. Inilawan ko doon sa dulo. Bukas ang pintuan. Alam kong naroroon ang nilalang. Nanginginig ako noon habang nag-uusal. Nilalabanan ko ang takot. Hanggang sa bumungad na ako doon sa may pintuan. Halos mapatalon ako sa pagkabigla. Bumungad din sa akin ang mukha ng napakapangit na tao. Napakakapal ng kilay. Nakaumbok ang pisngi. May mga balahibo sa balikat. Maitim at medyo makintabang balat. Nanlilisik ang mga mata na nagbabaga. Dali-dali ko itong dinuro ng daliri. Umabante ito ng lakad at umaatras naman yon. Pero ganun pa rin. Galit na galit ang mukha niya. Hanggang sa sinunggaban ako, napasalampak ako sa dingding. Tumakbo ako palabas ng silid nun. Pero hinablot ako. Nagsusumigaw na ako sa mga puntong ito pero hindi pa dumadating si Father. Humingi ako ng tulong na hindi ko na kaya. Pero walang pagtugon ang narinig ko. Wala akong nagawa kundi lumaban na lang. Oo at nasusunggaban ako pero nagtataka ako gawa ng hindi niya ako nasasaktan. Manid yung nararamdaman ko sa katawan ko. Sinasakal niya ako. Sinakal ko din siya habang nag-uusal ako nun. Hanggang sa nagkasigawan doon sa ibaba. Habang may nangyayari sa akin itakang-taka ko. May umaangil sa ibaba nun. Ano to? May iba pang aswang. Hindi ko lang makasilay sa may hagdan. Dahil kabuno ko talaga itong isang aswang na ito. Maya-maya ay tumakas ito at tumalon sa bintana nun. Puriagaba talaga itong si Father Kako. Hindi niya kasi sinarang bintana. Tsaka wala itong abiso sa akin. Nakatakas tuloy. May mga kalmot ako nun. Nagdudugo ang kamay ko. Nakagat pa ako. Napakabaho ng laway, Sir Seth. Walang ano-anong bumaba ako. Nakita ko si Father na kinukumpas ang kamay habang nakadagan sa isa pang aswang. Sabi ko na nga ba, may isa pa eh. Pero bakit at sino? Umiiyak si Mang Julio. May mga sinasabi na siyang labis kong ikinagulat. Paano ba naman kasi? Itong dinadaganan ni Father ay tinawag niyang nanay. Napatulala ako. Wala na bang nabanggit na nanay na aswang itong si Julio? Akala ko talaga patay na eh. Pero buhay pala. At aswang din yon. Bakit, Nay? Bakit? Di ba sabi mo hindi mo susundin si tatay? Lupayas ka pa nga dahil dito pero bumalik ka at katuwang pa niya. Ganun ang pagkakasabi ni Mang Julio. Aswang din ang nanay tapos magkagalit pala ito ng tatay niya. Ang problema ngayon ay nagtutulungan palang dalawa. Hindi naman nagsasalita ang babae. Makapal din ang kilay. Wala itong suot na damit. Matanda na ito. Nagtanong si Father kung ayos lang bang patayin. Napasimangot ang mukha ko nun. Bakit nagtanong siya ng ganon? Ayon naman kay Julio ay patayin na din daw at baka nalaso na ang diwa nito kasama ang tatay niya. Ginilitan ni Father sa leeg gamit lamang ang daliri, Sir Seth.
Walang ano-anong tumirik ang mga mata. Nagsidatingan ang buong pamilya. Bumungad sa pinto. Umatungal ang mga ito nang masilayang wala ng buhay ang isang aswang. Sinusuntok pa ng kapatid ni Julio ang gilid ng pinto. Pero wala naman sa mga ito ang nagbigay komento. Dismayado sa mga nangyari hinggil sa pagtulong ng nanay doon sa asawa nitong isang aswang din. "Father, nakatakas ang isa. Tumalon po sa bintana eh. Hindi ka naman kasi sumunod." Sino bang mag-aakala na may isa pa? Tara, habulin natin. Huwag uuwi hanggat hindi napapatay ah. Sabi ni Father. Lumabas kami. Sumusunod lamang ako kay Father. Nakikita ko na naman ang kamay niya na duro ng duro. Walang kibo-kibo. Kung saan nakaduro ang kamay ay doon kami dumadaan. Napakasukal ng lugar kaya nahirapan ako. Pero hindi man lamang ito inalintana ni Father Vidal. Maya-maya nagsalita si Father. Nasa ibabaw daw ng burol. Umikot muna ako sa kabila. Sasalubungin ko yung aswang kapag tumakas na naman. Sabi ko, paano kung hindi ko mahuli? Nakatakas nga kanina tapos hirap na hirap ako nun. Basta, salubungin mo. Aantayin ko. Kapag nakarating ka na doon, saka pa lang ako kikilos. Sige na, uy, ano ka? Takot ka ba? Sinunod ko siya. Hindi naman ganoon kalayo ang likod. Masukal lang. Napakasikip ng daan. Napakakatipa. Nalaglag pa ako sa bandang sangi. Hindi ko namalayan na may malalim na kanal pala doon. Natatabunan kasi ng mga damo eh. Hanggang sa tingin ko'y magkakatapat na kami ni Father Vidal. Dito na ako nagantay nun. Damang-dama ko ang nilalang nun. Hindi ko mawari kung bakit pasok ng pasok ang pangitain. Siguro, ganun din yung nararamdaman ng tatay ko dati. Maya-maya ay nakakarinig na ako ng kagaskas. Yung tipong nagganda bali-bali ang maliliit na kahoy. Natatanaw ko ang gumagalaw ng mga dahon. May ilaw naman akong dala kaya kitang-kita talaga. Nasusundan ko yung paggalaw nun. Pababa na. Binagat ko. At habang nangyayari ito ay nag-uusal ako ng pangkitil. Sa oras na mahuli ko ang nilalang, kikitilin ko talaga kako. Pero huminto. Tapos nagsisisigaw si Father. Tawag ito ng tawag. Umari daw ako kasi nga ang lakas daw ng nilalang. Banas na banas ako nun, dapat pala hindi ko nalang inabangan. Dapat hindi niya ako inutusan na bumagat eh. Dapat sabay kami. Pinuntahan ko siya. Nakita kong duguan ito. Sapu niya ang kabilang bisig at ang daming kalmot sa mukha nun. Samantala itong aswang ay nasa ibabaw ng puno. Nakaamba ng panlundag. Usal ako ng usal noon, sabay dura at kumpas ng kamay. Tapos ay hinahaplos ko ang kwintas ni tatay. 7 Angeles ang kwintas na yun pero walang nangyari. Hindi ko nakikita sa aswang na nasasaktan ito o nang hinaman lang. May malakas na puder, hindi tinablan. Wika ni Father. Ilang mga sandali ay dumating si Julio at ang kapatid nitong lalaki. Si Adam. Tinatawag ang tatay nila at pinapasuko. Napatay na umano yung nanay nila. Huwag na daw itong lumaban para hindi matulad nun. Mas mabuting isuko ang sarili at baka mawala pa ang pagiging aswang. Mga baliw! Huwag niyo akong dinidiktahan na. Tsaka hindi ko kayo mga anak. Pasalamat kayo pinatira ko kayo sa bahay. Mga ampon lang kayo at pagkain sana namin ng nanay niyo. Matapos makapagsalita ng nilalang, gulat na gulat kami nun. Ampun pala itong dalawa, kaya pala hindi magkakamuka. Siguro magkakaiba ng magulang. Umiyak ng umiyak ang mga ito na animoy hindi makapaniwala sa narinig nila. Isipin nyo, pagkain daw sana yung mga yon. Umalis na kayo ngayon din. Huwag kayong maging pabigat. Sige, alis na. Kami nang bahala dito. Sabi ni Father.
Hindi ako nakaatim at hinablot ko ang nilalang. Naaabot ko naman ito. Nalaglag siya. Inipit naman ni Father yon. Nagkukumawala. Gumulong-gulong kami noon pa ibaba hanggang sa makarating na talaga sa may patagan. Nakawala na naman. Pero hindi ito umalis. Lumalaban eh. Sinunggaban ko, niyakap ko sa may bewang. Sumunod naman si Father noon. Naririnig ko ang pag-uusal niya noon at ilang mga sandali lang umatungal itong nilalang na ito. Pagkabitaw ko ay sinasakal na ito ni Father at may kung anong bagay siyang hawak na nakadampi sa noo ng aswang. Umusok ang noo nito at walang tigil sa pag-atungal. Hindi ka tinatabl ng orasyon Pwes itong bagay na pinakaayaw mo yung para sa'yo. San Benito yan, Sir Seth. Tapos nag-uusal ulit si Father at malinaw sa akin ang mga sinasabi. Latin. Nanginginig ang nilalang. Hindi ko lubos mapagtanto kung bakit hindi ito nakakawala kay Father noon. Hindi ako nagpahuli. Tumulong ako. Nag-usal din ako tapos kinitil ko. Pero hindi umubra. Sinita lamang ako noon ni Father Vidal. Natumba ang aswang. Hinawakan ko ang magkabilang kamay. Bumula ang bibig noon. Itong balat niya ay nagkukulay normal na. Hanggang sa naging tao at doon ay nakita ko ang marka sa dibdib nito. May bituin na nakapatiwarik. Tama si Father. Kulto ang nilalang na yon. Nagmakaawa itong itigil na daw. Hindi niya nakaya pero hindi ito tinatantanan ni Father. Kasabay pa noon ang walang habas na pag-uusal. Hanggang sa ilang mga sandali lang, nilubayan niya na ito. Buhay pa, pero umiiyak ito. At ang luha ng nilalang, dugo. Kung ako sa iyo sumuko ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Kahit papaano malinis ang kaluluwa mo. Pinahirapan mo kami ng gusto. Hindi naman sana mangyari to kung humarap ka lang at sumuko ka agad eh. Mabubuhay ka pa sana pero ngayon, wala na. Tingin ko matagal ka nang nabubuhay. Tingin ko matagal ka nang nananalasa at sa tingin ko, mali ako ng unang hinala na hahawaan mo yung pamilya mo. Pinaparami mo lang yung lahi nila para mas marami kayong pangkonsumo ng asawa mong aswang din. Ano? Ba't di ka magsalita ngayon? Sabi ni Father. Pero hindi na umimik yung nilalang. Segundo lang, hindi na gumalaw. Tirik ang mga mata. Wala na itong buhay. Si Father na ang nagpapikit ng mga mata niya. Nilisan namin ang lugar. Dinaanan namin ang dalawang pamilya. Sabi ni Father sa mga ito, sunugin ang dalawang labi. Tapos itong bahay lisanin nila o kung hindi naman kayo sunugin na rin. Umuwi kami noon. Unang subok sa pagiging albularyo. Ganun pa talaga bubungad. Pero ayos lang gawa ng marami naman akong natutunan. Marami akong natuklasan patungkol sa pari. Naging malawak ang saklaw ko at ganado akong gampanan ng pagiging albularyo. Hindi lang ito ang dinayo namin ni Father. Meron pang iba. Sadyang yun lang talaga ang pinakamahirap at pinakauna. Yung iba kasi sapi na lang eh. Ang dali lang. Hanggang nalipat ng simbahan ng pare na destino sa Samar. Kaya yun, ako na lang. Tsaka hindi na kapanapanabik yung mga subok eh. Parang karaniwang panggagamot na lang. Magpaganon pa man ay nag-aral pa rin ako hanggang makapagtapos. Nagkikita kami ni Father lalo na kapag fiesta sa amin. Dumadalaw. Maraming kwentong dala. Marami din naman akong kwento para sa kanya.